Alright, so ngayon recording na yung ating DJI Osmo Action 4 at tayo ay papunta sa tambike ng ADV 160 na naka big bike. Well, anyway, kasi ang gagawin talaga natin is mag-iikot sana tayo, and then suddenly umulan. So tinatamad ako. Parang ayaw kong umalis na medyo makulimlim din naman ang kalangitan. Tapos yun nga, biglang nag-aya ang ADV 160, ang group namin dito sa Batangas, na mag-tambike daw sa may Banyadero. So since yung Banyadero ay malapit lang dito, so sabi ko ay tama-tama, medyo matetesting na natin yung ating bagong building wireless mic ng DJI. So DJI mic mini, yung maliit. So nandito siya sa loob ng ng helmet, naka-magnet kasi magnetic magnetic kasi itong microphone. So ginawa ko, bumili ako ng mga magnetic magnet na yung malalakas humihigop na magnet. Tapos nilagyan ko lang ng 3M at dinikot ko dito sa aking helmet para yung yung magnetic na kasama nito ni mic mini ay naka-standby lang. Yung halimbawa ay gagamitin ko siya na nakasabit sa dito sa aking dibdib. Tapos yun, pangalawa, testing ko sa bahay ng ilang test, na grana ko ng ilang test sa mic. Tapos ano pa ba? Tapos hanggang sa isinuot ko na dito sa helmet ko yung microphone. Ayun nga, so tinetesting natin kasi dahil yung ating microphone na DJI Mini parang sensitive, para natin matest kung talagang yung ingay nito, yung wind noise, mamaya mapag-review natin sa video na gaano kalakas ang wind noise niya. Malalaman natin. Simbahan dito, kaya pwede maganda ganyan. Para tuloy na bago ako sa motor. Kasi ang tagal ko na hindi nagamit to eh. May bagong tinatayo dito, McDo kasi to eh. McDonald's sinatayo. Pababa na tayo dito. Ito pala yung Crab Cafe. Ito, maganda-ganda rin pala dito, yung Crab Cafe sa Tanawan. So yun ang ating explanation ngayon for today, dahil tayo ay testing nitong microphone natin, DJI mic mini. So malalaman natin later kung ano ang result ng video, kung ano ang kinalabasan pag pinakinggan natin yung audio. So sa video for sure, kasi ito na ngayon wireless mic, nakikinabangan na natin yung yung DJI talaga ng ganito. Mas siya sa convenience, so maganda, convenience talaga, convenience wise itong DJI Moto DJI na Osmo. Ayan, dadaanan mo itong rito, yung paliko-liko na kaya lang bumagal. Ay, may tricycle sa unahan. Ito yung isa sa mga favorite na pinaglalaruan ng mga kapwa natin rider. So, ito na yung mga paliko-liko bago mag-Banyadero. Sino ba to? Sa ADB ba to? Nakasamahan natin. Banyadero na yan dyan sa unahan eh. Walang sticker ng ADB, walang palatandaan na member ng ADB. Hindi ko lang alam sa harapan. Lumagpas. So ibig sabihin, hindi yan dito. Some random ADB lang na merong. Puta, gusto yan. Ang bastos! Linggong-linggo! Sangala. Wala, hindi marunong supot. Sana yung membro ng ADB rito nakatambay eh. Hanapin pa natin kung nasaan. Tan. Wala dito. Maputik. Hindi tayo. Hindi pa active siya ngayon. Si Taal Volcano. So wala pa akong nakikita dito mga
Okay, DB. Tayo na nga. Tinitesting natin tong ating microphone. DJI Mini. Malalaman natin kung ano talaga ang niya. So, di ba, napapansin mo yung motor na para siyang tumatalon-talon, nangangabayo kasi yung kanyang speed ay mabagal, tapos nasa higher gear siya, nasa second gear. Kailangan niya, nangihingi siya ng more gasoline, more power. Ating pong content or topic for today is ating wireless mic na tinetesting bago tayo para na rin yung full review. Fortunately, hindi na natin nahintay yung ating mga kagrupong ADB. Sadyang napakainit kasi sa lugar talaga, hindi ko kaya. Kaya nag-decide na ako umalis. Tsaka pangalawa, mag-alas 5 na. Nakaumulan. So, ang gagawin natin ay ipopost natin dito, o gagawin natin ng video kung ano yung ginawa natin tong setup dito sa ating mic, camera, para makita din ninyo kung paano ang setup na ginawa natin, tapos ano yung mga ginawa. Ito na yung nabili nating Osmo Action 4. Kaya lang baka sobrang liwanag kasi ng ating ito. Dahil sobrang liwanag, ibaba natin ito yung cortina dito. Lang yan para hindi siya masyadong masinag araw. So ito Action 4 na nabili natin. Yan, makikita natin sa camera. So ang ginagamit natin ngayon itong Hero 10 natin na dati. So itong Action 4 na DJI Osmo, so halos magnetic na siya dito. Ito magnetic. Tapos ito yung battery. Ito yung battery niya, battery charger. Ayan, ito yung battery niya. Tapos may din siya, kung yung kulay niya is nagde-determine kung pag green, ibig sabihin puno, pag yellow, ibig sabihin medyo bawas na, then pag pula, talagang drain na siya. Tapos kung makikita nyo rito, ito yung DJI Mini, ito. Tapos yung charger niya, ayan, nag-charge siya, nagbi-blink-blink yung blue. Ayan, makikita nyo, nagbi-blink-blink yung blue. Tapos ito yung takip niya, yung dead cat. So itong Mini, hiwalay ito dito sa pagbili ko ng Action 4. So ang binili kong Action 4 is yung I think combo na adventure combo, something like that. Kasama na rin itong DJI na parang frame or cover dyan para kung sakasakali mahulog, hindi siya masyadong malakas yung impact. Tapos itong magnetic na maliit, ito yan kung makikita nyo, parang maliit lang, di ba? Hindi lang, parang talaga maliit siya. As in, kung titingnan mo sa daliri ko lang. So nakalagay pa ito DJI. Para dito to sa microphone kasi magnetic kasi ito So kung halimbawa, meron kang nakadamit ka, pwede mong ipitin to sa damit. Na-testing ko na rin to, gumagana naman siya, okay naman. Kasi makikita mo, ito yung magnet sa likod. So dito ko yung pinapakapit. Dito, ayan. Ayan nakakapit siya. Kung marinig nyo naman, nag-click yung niya. Lahat to siya magnetic, kahit itong charger niya magnetic ito siya para dito. So kung tinanggal mo to, ayan, madali natin tanggalin. Pag inilagay mo, ayan na magnet siya, automatic na nag-charge na. So dahil meron akong maraming helmet dito, may Spider tayo, HGC na RP11, HGC na RP70, tapos may HGC tayo na CX15. So itong tatlo, yan CX15, itong RP70 at RP11, nilagyan ko ng magnetic yan na ito, yung maliit na to. So bumili ako sa Lazada. So yung mga items or mga gadgets na nabili ko sa Lazada, so ilagay ko na lang yung link, baka sakaling gusto nyong gusto nyong bumili, or kung mapaibig kayong mabilihin yung ganitong item, so at least makakatulong sa inyo na ito yung item na nabili ko, or di ba, kung maibigay natin yung link. So ayan yung parang ito, brand ata to nung magnetic. So ayan, dito yan. Ito yan siya. So 10 to. So ilan lang yung natira dito kasi may 3 akong ginamit sa 3 helmet. So lahat lang 3 helmet na pang vlogging ko.
So ayan, may nakalagay na rin yung ano, yung magnetic din to na diretso mo na tong ikakapit itong DJI. Ayan, dito mo nilalagay dito. Oh. Oh, 'di ba? So talagang napaka ano niya. Kung compare mo siya dito sa Hero 10 ko, yung na GoPro, napaka ano niya, accessible or parang convenience sa'yo. Dahil gawa nga ng, dahil wireless, pwede nang, wireless na ano ko. So ipapakita natin kung saan ko nilagay banda yung magnet na ganito. Nilagyan ko ng 3M, itong magnet na to, tapos idinikit ko dito sa helmet. So ipapakita natin ngayon kung saan nakalagay yung, yung 3M na yan. Tika lang, para makita nyo kung anong setup ang ginawa natin. Itataas ko itong para maliwanag, tapos visible din sa kasi baka mamaya hindi makita So ayan yan. Ito siya. Hindi ko lang alam kung makikita. Ayan yung bakal na yan. Ayun. Yung bakal sa loob ko nakikita niya. Ayan, ewan ko lang kung nakikita. Yan, naka 3M yan, dinikit ko lang dyan. So ngayon kung ibababa ko to, ayan. Tapos papakita natin. Ngayon natin tong DJI wireless mic. Tanggalin natin yung magnet dito. Kasi ito ginagamit ko sa sa ibang bagay. So ilagay muna natin dito para hindi siya mawala. Ang lakas niyang kumapit. So i-demonstrate natin. Ayan. Para makita nyo. So ayan yung magnet ito. Ito tinuturo ko, makikita nyo. So ito yung microphone na mini. Ganito ko siya nilagay. Pag ganito, yan o. Ayan. So kung magtataka kayo kung hindi matanggal o hindi malaglag, malakas ang niya, ang dikit. Ayan o. Malakas yung malakas yung kapit. Di talaga sa basa-basa. Kahit anong uga, kahit anong uga mo, hindi malaglag. Tsaka tinesting ko na kanina din. Nilang kanina, isang araw pa. Nagpunta ako sa Banyadero, tinesting ko rin to. Ayan hindi. Tsaka okay naman yung niya. Yung kanyang tawag na to. Okay naman yung kanyang sound. Tinesting ko kasi akala ko, kaya ako tinetesting bago tayo mag continuous ng vlog or gawa ng content. Kasi para malaman ko rin kung ano ang magiging effect o kung may side effects ba or anong may disadvantage o advantage sa niya, sa kanyang sound. So at least ngayon pa lang magagawa ng paraan kung anong gagawin natin. So yun yung mga setup na ginawa ko dito sa aking mga helmet vlogging mount. So yun yung mga setup. So parehas din yan, itong RP11 ganun din, tsaka yung CS15. So ganun din yung setup na ginawa ko. So sana itong video na to ay makatulong sa mga future na gustong ding mag-setup ng ganito, ng DJI Osmo Action 4 or Action 5 o kung ano man. Tapos kasi ang DJI is meron silang DJI Mini mic or mic mini, DJI mic mini. So at least compatible sila kasi para silang DJI. So madali siyang i-pair. Actually madali talaga siyang i-pair. Lalo na kung na program mo sa rito, na i-pair mo na dito yung mic. Once na binuksan mo, ang gagawin mo, binuksan mo, tapos ito naka-on, automatic magko-connect na siya. Hindi mo na siya kailangan Pero minsan, kailangan mo rin tingnan na ito, pag nag-connect, ay hindi siya nagbi-blink. Dapat steady to. Yung blue niya steady. So, katulad nito, dahil nagcha-charge yan, so hindi siya naka-on. So, wala pa ata ang battery to. Tingnan natin ha, i-testing natin. Buksan natin tong battery. Kuha tayo dito ng isa. Tapos lagay natin dito sa ating DJI mic. DJI Action 4. Yan. Tapos ngayon ang ginawa ko nito ay yung factory setting ang ginawa ko lang nito, tapos ang binago ko lang is yung ano bang tawag nito, yung FPS, yung ganun, yung settings na lang ng sa video. So one click lang, automatic na siya, nagre-record. Ayan natin. Ayan nagre-record na siya. Yan, nagre-record na siya, automatic. So ngayon, para ma-pair to dito,
I-switch on natin to. Ayan, switch on natin tong mic dito. Long press mo lang to. 5 seconds. Ayan. So nagbi-blink ang blue. Hintayin mo lang siya na mag-steady yung blue. Ayan, nag-steady na. So ibig sabihin, connected din. Ayan, makikita mo nakalagay. Ayun, wala na. Tapos mapapansin mo, ayan oh. So nagi-green sa taas na gumagalaw-galaw. Ayan yung parang frequency nitong microphone. Ayan oh. Ayan. So yun yung frequency ng microphone. Ayan, hello, hello. Ayan. So yan yung frequency ng microphone. Ayan. So ganun lang kasimple. So ngayon, pag ilagay mo to rito sa loob ng helmet, ayan, dito sa magnetic. Ayan, narinig nyo. Kung naririnig yun. Nagki-click. Ayun, ayun siya. Kumapit na dun sa magnet. So, di ba? Napaka-convenience. Walang ano rito. So, patayin na lang natin to. Kasi, patayin muna natin yan. Ayan, 3 seconds yan. Naka-automatic naman. Automatic shutdown. Ayan. So, napaka-convenience. Wala kang wire. Tapos, pangalawa, napakadaling tanggalin ng nitong Action 4. Tapos, kung halimbawa, magbablog ka, nagagamitin mo to, at saka yung mic, na hindi ka naka-helmet. So, ngayon, pwede mo isabit itong mic na to, using this magnet niya, ito, itong magnet niya to, gagamitin mo to, yan, gagamitin mo to sa magnet na to, pwede mo isabit sa damit mo or kung ano man yung gusto mong sabitan niya. Madali siyang talagang yung convenience mo, napakadali. So yun lang yung nakikita ko dito na parang advantage compared dito sa Hero na ginagamit. Although ginagamit ko pa rin ng Hero 10, hindi ko pa naman to nag-iisip pa lang ako o pinag-aaralan ko kung anong magiging kasi ngayon ko pa lang naman to nagagamit since nag-start tayo ng vlog. Actually, nag-start ako ng vlog yung yung 4K na na camera na walang mic. Naghahanap ako paano lagyan ng mic. So eventually yung mga video ko na na-upload nung mga naunang na-upload is talagang yun yung niya yun yung kanyang parang pinaka ng video, pinakalaman. Tapos yung outcome, parang talagang pangit siya. As in, wala. Tapos hanggang sa napag-ipunan ko, nakabili ako ng Hero 5 way back then. So yung Hero 5 naman, medyo okay, maganda na. Nagkaroon na akong microphone. Tapos yun nga lang talaga is, nung ito na ngayon, nung present na, nagkaroon ako ng Hero 9, tapos itong Hero 10. So alam mo yung kailangan mo ng media mode, kailangan mo ng mic adapter, which is yung price noon, i-compare mo dito sa mga ito, pricey. Actually pricey. Kasi itong combo, kung binili mo to ng ito nabili ko to mga around 18 o below 20,000. So, meron na lahat yan. Ito, hindi to kasama. Kasi hindi to kasama. Ito, may battery. 3 battery na siya. May charger na ganito. Tapos, ito, may kasama ng casing. Tapos, wala lang siyang mic adapter. So, yun lang ang sa kanya. Wala siyang mic adapter. Kaya lang, kung bibili ka ng mic adapter, para magagamit ko sana yung Purple Panda ko na mic. So, ganun din. Para ding Hero 10 siya, na may wire dito. So, nag-ipon ako ng pera para mabili ko tong wireless na DJI Mic Mini. So, dumating yung time na nakaipon tayo. Nakabili ako nito. So, kung titingnan mo, talagang siya napaka-convenience Wala masyadong yung wire. Tapos pa ba? Yun. Halos parehas lang naman ang kalang video output. So ito naman, sineset ko lang ng 1080-60. Tapos rock steady kasi yung siyempre nanibago ako sa setting nito. Tapos shoutout pala kay Cap Novi Rides natin na nagbigay ng siya ang tinanong ko kasi sa kanya ko nakita kasi ito Nagsimula akong na-vlog na nakita at napapanood ko siya. Marami akong natutunan kay Sir Ken, also known na si Novi Rides. At kagrupo din natin siya sa ADB 160. Kaya lang sa sila, Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque na
na ang tawag nito RT. Ako naman ay nasa Batangas RT. So yun, sa kanya ko to nakita kung paano magse-set up. So napaka-informative niya in terms of vlogging, sa video. Tapos alam mo yung taong hindi naman nanghihingi ng kapalit. 'Di ba? Sinishare niya kung ano yung experience niya, sinasabi niya, tapos sinishare niya yung mga pros and cons. So para sa akin talaga ang nakikita ko rin mas advantage to in comparison dito sa Hero, kasi yun lang naman ang meron ako. At the same time, kung anuhin mo si Insta360, yung kanyang mga para sa akin, parang hindi na ako siguro makakarating doon dahil sobrang pricey. So tinitingnan din natin yun, yung niya, yung price range. At siguro naman kumbaga para sa atin, malalaman natin na yung future kasi hindi naman tayo gano'n. Maaring magpalit pa tayo ng Action 5 o bla bla bla, so on and so forth. So at least yun, marami ako natutunan kay Sir Ken, si Sir Nobby Rides. So si Cap Nobby Rides ang nagbigay sa akin ng idea dun sa kahit yung paggawa ng bang tawag nito, yung thumbnail. Sa kanya niya ko rin natututo yun. Kasi in-explain niya paano magawa, paano i-program na pag napanood ng viewers yung ng channel mo, yung video na yun. After matapos yung video mo, lalabas yung mga video mo pang na-upload. Halimbawa, kung mga matataas ang views nun, doon mo makikita. So, pinoprogram pala yun. So, siya ang nagturo sa akin nun. Kumbaga, hindi naman yung parang literal na tinuruan niya ako, but nagkaroon ako ng idea because of him. So, malaki ang natin sa kanya. Malaki natin ang parang, kumbaga, tinatanaw natin ng utang na loob yun or knowledge na natutunan natin sa kanya. So, maraming salamat, Sir Nobby Rides. Maraming salamat at shoutout sa inyo. Sana marami pa kayong vlog or mga informative, kasi napaka-informative talaga niya. Super. Wala akong masabi. So, again, thank you very much, sir. So, hope to ride you soon or see you soon again, kasi nagkita na kami once, I think sa excuse me, I think nagkita kami sa PhilInvest, yung sa The Tent, may yun, parang all about wheels yun, doon kami nagkita. So nagkaroon kami ng picture nun. So parang ganun. So pupost natin dito yung picture na nagkita kami doon sa lugar na yun, kasi nakasasakyan kami nung panahon na yun eh. So anyway, I'm thankful nga, yun nga, napanood ko sa kanya yung mga nagbigay sa akin ng idea. At then ito na nga, yung sa settings nito, kasi medyo nalito na ako sa settings itong na nagtataka ako bakit every 2 minutes nagpapalit ng file yung video. Tapos ano pa ba yung isa na hindi ko maintindihan sa kanya na mayroon siyang lapses na pag pinindot ko hindi nagre-record ng ilang minutes, saka lang mag-record siya. So yun, tinanong ko rin sa kanya. So nabigyan ako ng linaw. So yun, nung inano ko kagabi, sinet ko tong Action 4 ko na DJI Osmo. Ayun, tinestry natin ngayon kaninang umaga. Okay. Lang siya. Dito lang, malapit lang dito, nag-run lang kami dito ng malapit. Okay na. Tapos one click na rin yung rito, yung pindutan. Pag pindot mo, automatic magre-record na kaagad siya. So yun yung niya so maraming salamat ulit sa inyo, Sir Nobby Rides o si Cap Nobby Rides. Maraming salamat ulit sa iyo, sir. Maraming salamat. Marami tayong natutunan sa kanya. Shoutout sa iyo, sir. Sana magtuloy-tuloy at maggawa ka pa rin ng content or mag-vlog ka pa ng mga content na katulad nito, na yung alam mo yung simple lang pero napakalaking bagay para matutunan nating lahat, na sa lahat ng mga content creator at sa lahat ng mga nagmo-motovlog or nagbo-vlog. So yun, maraming salamat. Then ilalagay din natin yung mga link kung ito ay nabili natin sa Lazada or sa Shopee. Lalagyan natin yung mga link para kung gusto ninyo, pwede nyo pwede nyo ma-avail yung tamang item na ating nabili at ating try na rin, para din nakakatulong din tayo kahit papaano sa inyo, sa mga viewers natin na gustong mag-avail sa ganito. So for the sake of this video, sa ating topic for today, so
bago tayo mag-outro, we would like to thanks each and every one of you who appreciates our video, nag-support sa ating channel, sa ating mga followers, subscribers, sa YouTube, at sa Facebook natin. So, maraming salamat sa inyo at sa inyong mga suporta, sa inyong mga tiwala. Dahil hindi tayo nakapag-outro, so dito tayo mag-outro nung nakakaharap sa ating motor. Dahil nagmamadali na ako at parang uulan kasi. Ito sa breaker, nagsabing babush, eklabush. Paalam, hanggang sa muli.